Hallelujah, hallelujah. Let us praise and worship the Almighty Father, hallelujah. Through His appointed Son, hallelujah. We thank the Almighty Father forever through His appointed Son, for we have been brought out from bondage to freedom, from freedom to salvation, and soon glorification in the seventh heaven. And we will never forget what the Father Almighty has done for us, where He has led us from to where we are today in blessings, in freedom, and salvation. And every day we will be forever grateful and thankful to the Almighty Father. We will praise Him. We will never complain. We will not be full of doubt, but we will full of faith and thanksgiving to the Almighty Father every day for what the Almighty Father has done for us through His appointed Son. As sons and daughters, we will be forever grateful. We will count our blessings every day. We will be thankful to the Almighty Father for where we are in blessings, in freedom, and salvation. And thanksgiving to the Almighty Father all over the world as sons and daughters of the Almighty Father. We thank the Father for the message of peace, of love, of salvation and freedom that we have received through His appointed Son. And as sons and daughters of Almighty Father all over the world, in thanksgiving, let us offer our prayer of fulfillment, confession, affirmation of sons and daughters, and the seal of God, or the seal of salvation. Our Father, praise the Father, and all together, my brothers and sisters, in the seal of God, or seal of salvation. I believe in God. Praise the Father. Let's give the Father a big hand clap offering, my brothers and sisters. Hallelujah. Praise the Father Almighty. Truly we are blessed in these last days that the Father has never left us nor forsaken us, but He sent us His guide in these last days to lead us to freedom and salvation. And we will thank the Almighty Father for in these last days, the Almighty Father has led us by the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. And we thank the Almighty Father that we, through the appointed Son, have seen the fulfillment of all things. For in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word became flesh and dwelt amongst us through the begotten Son of God, who brought to us the new covenant, the new agreement, the spiritual component of salvation, that man would be changed and transformed from within, that we would not be confined to a physical human being limited by the three-dimensional world and the five senses, but we would be brought, our vile body would be changed from a mortal to immortality, from corruption to incorruption, would be changed from image to image, from glory to glory, that we would be made spiritual and eternal, that we would be brought to glorification, which is in our midst today, the dimension of faith where nothing is impossible and where we become one with the one who created us. And blessed are we, my brothers and sisters, for in these last days, God had
spoken unto us by a Son whom he hath appointed heir of all things. He spoke to our fathers by the prophets, but now through a Son. And blessed are we, for we have with us today our beloved pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. He is just an ordinary man like us, but he was called, he was chosen, he was anointed and appointed to become the Son of God in these last days. Sons and daughters, Almighty Father, all over the world, to personally bestow His blessings and to feed us with the fresh manna of revelations from the Almighty Father through His audible voice, His residence. Blessed are we, for we have with us today our beloved pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. He's just an ordinary man like us, but he was called, chosen, and anointed to become the Son of God in these last days. The way, the truth, the life, the judge of the living, that no man goes to the Father except they go through His appointed Son. Make way for the appointed Son of God, the judge of the living, our beloved pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Hallelujah, hallelujah. Praise your name, praise your name, praise your name. Praise the name of the Almighty Father. To your name be the glory forever and ever, Father. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise your name, Father. Praise your name. Hallelujah. Kitang tanan sa makusiganon nga pagampog pagpasalamat, magdungan ta sa pagampo ug pagpasalamat sa kamakusiganon nga pagampo, mga kaigsunan, kitang tanan. Hallelujah, hallelujah. Let's give the Father a big hand clap offering and a big victory shout. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Lest there be a fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected. For he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. For ye are not come
unto the mount that might be touched, and that burned with fire, nor unto blackness and darkness and tempest, and the sound of a trumpet, and the voice of words, which voice they that heard entreated that the word should not be spoken to them anymore, for they cannot endure that which was commanded. And if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned or thrust through with a dart. And so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quake. But, para sa atin to, ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Hindi sinabing Old Jerusalem, hindi sinabing Jerusalem on earth, sinabing heavenly Jerusalem. Hallelujah. Ulitin ko yun. Ye are come unto Mount Zion and unto the city of the living God. Merong siyudad ng Diyos. Palaging nasa bundok ang siyudad ng Diyos. At merong heavenly Jerusalem, nasa langit, na may karugtong dito sa lupa. The heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. See that ye have refused not him that speaketh, for if they escape not who refused him that spake on earth, much more shall we not escape if we turn away from him that speaketh from heaven. Mga kapatid, kamayan mo yung katabi mo, sabihin mo, pagpalain kang lalo ng Panginoon. Makakaupo na kayo, pagpalain kayong lalo ng ating buhay na Diyos. Napakasarap pang magtipon ng mga anak ng Diyos sa dakong banal. Noon, ganito rin ang ginagawa nila. Ngunit, may katakot-takot na kababalaghan ang Diyos sa mga panahong yon. Sa bundok siya nakikipag-usap, sa kalagitnaan ng malalakas na tunog ng trompeta, ng mga tinig ng kanyang salita, na napakalakas at napakamakapangyarihan, na dahilan dyan, sinabi ng marami, please naman Moses, huwag na sana naming marinig yan, sapagat nakakatakot pakinggan. At si Moses, sinabi niya, napaka-terrible ng pangitaing yun na naipapakita ng Diyos sa kanila, na siya talaga ay nanginig at natakot na lubha. Pero tayo, hindi ganon ang pakikipag-usap ng Diyos sa atin. Hindi sa pamamagitan ng tinig, hindi sa pamamagitan ng pinapupunta muna tayo sa bundok upang doon makipag-usap, sa pamamagitan ng tinig, kapangyarihan na makikita natin, lindol o ano pa riyan. Siya ay nakikipag-usap sa atin sa huling araw sa pamamagitan ng anak. Hallelujah! Ang kanyang mga plano at mensahe ay ipinadadaan sa pamamagitan ng anak. So yung anak, alamin ninyo, opisina yan ng kanyang gagamitin dito sa lupa. Sino man ang katawan sa mga hentil ngayon na magpapagamit na tuwiran sa Diyos upang maging daluyan ng kanyang mensahe, magiging tagapagsalita, doon mo maririnig ang kanyang tinig. Bakit anak? Bakit anak? Hindi alipin. Sapagkat ang alipin
ay sinusuhulan lamang. Hindi nananatili sa bahay. Pagka natapos ang kanyang trabaho, siya pinapaalis na. Bakit anak? Sapagkat ang anak ay magmamana. Ang anak ay hindi magtataksil. Ang anak ay matapat sa kanyang ama. Ano man ang mangyayari. At ang anak ay kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Tingnan ninyo sa isang bahay, magkasama ang alipin at anak. Ang alipin may gawain, ang anak meron din. Pero pagdating ng accounting, ang alipin, pag binayaran, pinaaalis, walang minamana. Pero ang anak, nagmamana ng lahat ng bagay. Sa bahay, iba ang ugali ng alipin. Iba rin ang ugali ng anak. Ang alipin, walang pagmamalasakit at walang katapatan. Siya ay matapat lang kung nasa harap ng ama ng bahay. Pero pagka nakatalikod o umalis ang ama ng bahay, ang alipin ay tinatawag na bantay sa lakay. Pero ang anak, ipinagmamalasakit niya ang lahat ng bagay na nagmumula sa kanyang ama. At kung maaari, ay tatayapan niya ang kanyang buhay sa pagmamalasakit sa mga bagay ng ama. Kaya't kailangang anak ang mapakinggan. At sa huling araw na ito, nagpapasalamat tayo, matatawag natin ang ating sariling mga anak ng Diyos. Kahit na sa paglilingkod na ito ng kaharian, ang unang ipinanganak ang inyong pastor, ano ako? Anak sa Espiritu. Anak na ba kayo sa Espiritu? Matatawag na ba ninyo siyang ama? O baka tumawag kayong ama, ibang ama ang nakikinig sa inyo. Baka yung nagbigay ng Espiritu sa inyong laman, yung galing kay Adan at kay Eva. Nawala na ba yung Espiritong yon? Yung minana natin kay Adan at kay Eva, kanino galing yon? Kay Satanas. Kaya nakapasok ang kasalanan, nalinlang si Adan at si Eva, na isangla nilang kaluluwa nila, at ang nagharing Espiritu sa kanila, yung galing kay Satanas na kanilang sinunod. Ngayon, dumami yung mga progeny o yung mga anak ni Adan at Eva, kayo. Ako. Galing tayo doon. Anak tayo ng Diyos, naging anak ng demonyo, dahil sinundot ng Diablo, at dumami mula kay Adan at kay Eva, nagmana ng tinatawag na espiritu ng kasalanan. Yon ang minana. Ngunit salamat at dumating ang anak ng Diyos, si Jesus Christ. Pinakita sa atin ang daan. Pinakita sa atin ang daan upang tayo ay maging anak din naman. Kaya't nang tayo ay lumapit at nagsisi at isinuko ang espiritong ito o buhay na ito ng kasalanan, hindi pala ito galing sa iyo, Panginoon. Sa demonyo pala ito. Kaya isinusuko ko na ito. Mula noon, naputol na ang cycle ng kasalanan sa buhay natin at pumasok na ang bagong espiritu sa buhay natin. Noon tayo naging anak ng espiritu. Lahat tayo magsabing, ako'y anak ng espiritu. Ako'y anak ng Diyos. Ano ang ugali ng anak ng Diyos? Masunurin sa kalooban ng Ama. Yon ang relationship mo sa Kanya, yung espiritong yon. Noon, ang relationship ninyo, wala, putol. Kaya hindi kayo pwedeng magtaas ng kamay. Yung taga John 3:3, hindi pwedeng magtaas ng kamay yon. Yung nagsumisigaw na, praise the Lord, Ama! Pagkatapos taga John 3:3 ka lang, hindi pwede yon. Dahil wala kang relationship sa Kanya.
Kaya you don't have the right to praise God. You are still a child of the flesh. And being a child of the flesh indirectly, you are a child of the devil. Pagka sumigaw kang, Ama! Yung ama mo ang nakikinig sa iyo. O ano? Ginagawa mo ba yung kalooban ko? Kaya anumang pakinig mo ng salita ng Diyos, pagka ikaw ay anak lamang ng laman, isang araw susuway ka rin. Isang araw tutubuan ka ng sungay, gusto mo't hindi. Pero pagka anak ka na ng Diyos, gusto mo man at hindi, susunod ka rin sa kanyang mga kalooban. Hallelujah! Nasa espiritu yan. Ano ang purpose ng katawan? Lahat ng may katawan, taas ang kamay. Ano ang purpose? Bakit may katawan kayo? Alam niyo kung anong purpose? Bakit may katawan kayo? Upang ipakita ang buhay ng espiritong nasa loob ng katawang yan. Pakinggan ninyo yan. The purpose why we have a body is so that we can express the life that is in this body. And the life comes from the spirit that is in that body. Yan ang purpose bakit may katawan tayo. Upang panahanan ng espiritu. Either ng espiritu ng masama o ng espiritu ng Diyos. Noon, gusto niyo't hindi. Pagka naipanganak kayo, uha, born in the flesh. Gusto mo man hindi. Ang mana mo ay espiritong galing sa masama. Kaya't walang nagtuturo sa iyo, marunong kang gumawa ng masama. Paglaki mo, hindi mo alam ang kalooban ng Diyos. At paglaki mo, makasalanan ka. Kahit may relihiyon ka, hindi ka rin nagbabago. Sapagkat hindi pa nagbago ang espiritong yon. Pero sabi ko nga, salamat sa Panginoon. Dumating sa buhay natin ang tawag niya. Sapagkat nung pumunta siya rito, pinako siya sa krus, inopen na niya ang daan para ang tao ay magbagong buhay sa paglapit sa Kanya at meron ng bayad ang kasalanan yon. Kaya pagka nabayaran ang kasalanan yon, kinuha mo yung bayad na yon, tinanggap mo mula sa Panginoon, ibinayad na niya yon, wala ka nang babayaran pa. At wala nang kapangyarihan pa ang espiritong yon laban sa iyo sapagkat bayad na yon. Bayad na yung kasalanan yon. Kaya wala ka nang gagawin pa kundi lumapit lang. Makinig ng salita niya. Punuin mo ng pananampalataya ang buhay mo. Pagkatapos, tanggapin mo siya at humakbang ka sa hakbang ng pagsisisi. Sabihin mo, Panginoon, Ama, alam ko na po ang inyong kalooban. At ngayon, sinusuko ko na ang buhay ko. Espiritu. Giging makapangyarihan ng Panginoon na babaguhin ka pagka nagsisi ka. Pero kahit gano'ng makapangyarihan ng Panginoon, pagka hindi ka nag-cooperate, hindi ka nagsisi, hindi mo binuksan ang buhay mo, ayaw mo isuko yon, hindi ka pipilitin. Kaya doon sa mga nagsasabing, kakandado na itong puso ko, tinapon ko na yung susi. Wala ka ng pag-asa. Sapagkat ikaw lang ang maring magbukas niyan. Kahit may kapangyarihan siya, hindi niya maring buksan ang puso mo. Ikaw lang ang makapagbukas niyan. Doon naman sa pahele-hele, hindi ka rin pipilitin ng buhay na Diyos. Kasi ang Panginoon hindi namimilit. Kayong lahat na pumunta rito, sa paglilingkod nito sa Kariyan, talaga bang kusang loob ang inyong pagpasok dito? Hindi kayo napilitan? Hindi kayo napilitan? Tingnan ninyo, sinabi na nga Sinabi sa mga apostoles at mga disciples ng Panginoon, puputulin namin ang liig nyo kung di ninyo iiwan si Jesus Christ. Anong sinabi nila? Sige, kung ako ay mayroong 10 liig, ipapuputol ko lahat dahil sa Panginoon. Pinutol ang liig, ang Espiritu lumabas, pumunta doon sa harap ng Panginoon. Sabi nung mga nauna na ron, bakit ka na parito? Sapagkat inalay ko ang buhay ko dahil sa Panginoon. Ang iba pinako, ang iba pinakain sa mga mababangis na hayop.
ngumingiti lang sila. Ganyan ang pagsisipumilit nila para makapasok sa langit. Kayong mga taga-kaharian, bakit nandito kayo? Oh, kaharian ng Diyos sa lupa ito, tatanungin ko na kayo. Bakit nandito kayo? Sipin ninyo, bakit nandito kayo? Pastor, ako po'y nandito dahil ako'y kinuha ng kapatid ko dahil ako'y nag-aalinlangan. At sinabi niya, punta ka doon para makita mo, para hindi ka na mag-alinlangan. Ganyan pala makapasok ka sa ministry ito dahil sa inyong pag-aalinlangan. Mali ang pasok mo. Walang makakapasok sa kaharian na nag-aalinlangan. Pastor, ako po'y naririto. Kahit anong kapagsubukan, doon sa lugar namin, ako'y nilait, ako'y pinagsabihan ng masama, ako'y pinahirapan. Pero lumusot pa rin ako dito. Kay gustong-gusto ko ang paglilingkod na ang Panginoon ang siyang aking magiging hari. Pastor, para po ako'y makapasok sa ministring ito, ang dami kong iniwan at isinacrifice. Sasabihin ko sa iyo, welcome, kabalahibo kita. Hallelujah! Pag tayong lahat, hinilan at dinala sa langit, sa kaharian ng Diyos sa langit, dahil ibabalik yan doon, di magkukumustahan tayo ng mga apostoles doon. Sasabihin ni Pedro sa iyo, na sinunog patuwad, Brad, bakit kayo naparito? Ano ang mga experience ninyo doon na kayo'y nakapasok ditong katulad namin? Ikaw ba si San Pedro? Ako. Alam mo, bakit ako nakapasok dito? Pinatuwad ako, sinunog. Lalapit naman si San Pablo. Alam mo, bakit ako nakapasok dito? Pinutol ang liig ko dahil sa Panginoon. Ikaw, bakit nandito ka? Dahil inaway ko si Pastor Kibuloy. Ganon ba yon? Bago ako nakapasok dito, Brad, akala mo kung anong dinaanan ko roon, kahit hindi na kami pinagpapatay, pareho na rin yun. Kasi ang hirap ng aming naranasan upang mapasa amin lang ang Panginoon at ang kanyang kaharian. Sabihin ni Pablo sa'yo, paano? Alam mo, nung ako'y nag-decide na maglingkod sa Panginoon sa kanyang kaharian at pumasok na maging anak na ipanganak sa Espiritu, iniwan ako ng asawa ko at sumama sa ibang lalaki. Nagiba yung puso ko, pero hindi ko iniwan ang Panginoon. Nagpatuloy ako at hindi ko siya sinisi. Parang nakikinig sa iyo si Job, nilapitan ka. Parang katulad ng experience ko yan nung inaway ako ng asawa ko dahil sa paglilingkod ko. Kaya pala naririto ka. Yan ang mga testimonies natin doon. Hallelujah! Tapos, General Assembly yun ng Church of the Firstborn. Ano yung Church of the Firstborn? Ito na naman yung church. Church of the Firstborn. Meaning, body of the firstborn. Yung panganay. Katawan ng panganay. Kayo ba'y katawan ng panganay? Wala pang Panginoon, ha? Ito pa lang, sa kaharian ng Diyos sa lupa. Katawan ko ba kayo? Kapareho ko ba kayo? Sumusunod ba kayo sa inyong ulo? O sinusundot ninyong mata ko paminsan-minsan? Sa paglilingkod na ito, dito sa lupa, akong pinakapanganay. At pinadala kayo ng Panginoon dito sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ipinanganak din kayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya naging kapatid ko kayo. Sumusunod ba kayo? Sa inyong panganay? Totoo, ha? Tingnan ko nga, nagbibigay ng tithes lahat dito.
Tingnan ko nga ang nagbibigay tithes lahat dito. Oh, sabi na naman ng mga anak sa laman. Oh, kala ko darating ng Panginoon. Aanuhin mo po yung pera. Para sa mga anak ng laman, ulit-ulitin ko nga sa inyo para maging anak kayo ng Espiritu. Na kahit bukas na dumating o matapos ang gawain ito, ang plano ay magpapatuloy pa rin. Anong sinabi ni Lord? Blessed is that servant when he comes shall find so doing. Mapalad ang tagapaggawa na anak ko, na alipin ko, na anak ko, na pagka ako'y dumating, nakikita kong gumagawa. Hindi yung bukas na darating ang Panginoon o kaya sa susunod taon, wala na tayong planong gagawin, kundi nakatingala na lang tayo? Hindi. Kung kailangan tayo ay mag-saturation, bukas ng katapusan, gagawin natin. Pagka tayo'y naabutan, nasa gawain tayo, mas mahalaga yun. Kung saan tayo aabutan, doon tayo hangga. Mga kapatid at mga anak ng Diyos, hindi mahalaga yung material sa atin. Ang mahalaga sa atin yung natapos ang mga bagay ng Espiritu. Ang mahalaga sa atin, natatapos na yung arka ng kaligtasan ng ating Espiritu. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, sasakyan ng ating mga Espiritu papunta sa Kanyang paanan. Kayong naabutan ng mga panahon sa huling araw, nadamay na lang yung katawan nyo. Pero actually, ang Espiritu importante sa inyo. Nadamay na lang yung katawan nyo kasi sumunod yan eh. Kasi yung Espiritu, hindi mo madadamay yun sa kabulukan ng laman. Siya ang dadamay sa kabulukan ng laman upang ito ay magbihis ng hindi nasisira. Kaya yung Espiritu natin, sinasakdal. This is what we call the spirits of just men made perfect. Sinasakdal yun. Pagka naging sakdal na yun, wala nang sa Bisaya pa, way kunot buling mancha. Sa Tagalog, walang mancha, walang kulubot, walang dumi. Planchado talaga. Darating na ang panahon na ang iyong espiritu sa kapangyarihan ng Panginoong kumikilo sa loob mo, babalutin pati yung katawan mong may kabulukan at bibihisan ng walang kabulukan. Kaya itong kamatayan na katawan ay magbibihis ng walang kamatayan. Tingnan nyo, pagkatapos anong mangyayari? Ikaw na ang katawan ng panganay. Katawan ka na ng Panginoon. Ikaw ang dadalhin doon. Ang pangalan mo ay nakasulat sa langit. Makikita mo na face to face ang Panginoon Diyos, ang siyang hatol ng lahat, at makikisama ka na sa espiritu ng mga taong naging sakdal. Kaya mahalaga yun. Malalaman natin, to the General Assembly and Church of the Firstborn which are written in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Pagkatapos, mga angels na hindi mabilang, kasama natin. Inaawit ninyo dito, aawitin din ninyo doon yan. Pero, ang accompaniment ay mga anghel na. Kaya kayong mga sintonado, huwag kayong mag-alala. Pagdating sa langit, hindi na kayo mga sintonado.
So, kayong lahat na mga anak ng Diyos, alamin ninyo, ang mahalaga lang kung bakit may katawan tayo ay upang maipamalas kung ano ang buhay na nasa sa loob ng katawang yan sa pamamagitan ng Espiritong nakapasok sa loob mo. Ngayon, ang Espiritu ng Panginoon ang nasa sa atin, sapagkat nang galing sa Kanya na naipanganak tayo, isinuko na yung dati. Hindi nang kalooban nun ang ating susundin. Yun ang utak ng sarili mo. Kaya ngayon, di mo na nasusunod yung utak mo. Ang utak na ng Panginoon ang sinusunod mo. Siya na. Hallelujah. Tumawag kang ama ngayon, sapagkat anak ka na niya, may sasagot na doon sa langit. Mga anak ko yun. Alam ninyo, itong ating pagtitipon dito, rehistradong lahat sa langit ito. Praise the Lord, praise the Lord. Isang araw, hahanapin din kayo. Ang lahat ng nasa sa relihiyon at denominasyon, yung lahat ng mga religious barriers na yan, aalisin. At yung mga anak na naroroon, maghahanap lahat yun. Yun ang parang sa panahon ni Noah na tagdalawa-dalawa mga hayop ay papunta sa arka at hahanapin nila yon. Ngayon, pagka inalis na yung barrier na yon, sapagkat ang issue ngayon ay ang pagpasok, malapit ang mangyari yan. Buong sanlibutan ay maghahanap sa pinto ng arka. Saan ba yan? Sa sanlibutan. Saan ba yan? Buong mapa, titingnan nila at ang Panginoon i-guide sila kung saan. Kaya nasa relihiyon at denominasyon na nakatali pa hanggang ngayon dyan, tulad nung mga hayop na nasa kagubatan, walang alam si Noah doon sa mga hayop na yon. Pero nung takdang panahon na ang lahat, all roads are leading to the ark. Ang lahat ng daan papunta na doon sa arka ng kanilang kaligtasan. Mangyayari yan sa huling araw. Praise the Lord. Sino ang nagsabi sa ahas na dalawa? Habang sila'y lumalakad, nagtinginan sila. Sino ang nagsabi sa kanila na pupunta sila doon sa arka? Si Tagyang? Sino? Yung dalawang aso, malinis at marumi, lumalakad. Sabay pa sila, papunta sa arka. Sino nagsabi sa kanila, naglagay sa utak nila, eto yung puntahan ninyong daan. At hindi sila nag-aaway. Yung mga tigrit, dalawa-dalawa. Yung mga leon, dalawa-dalawa. Yung mga elefante, dalawa-dalawa. Lumalakad silang lahat, nagkasabay. Sinong naglagay sa utak nila na yun ang kanilang puntahan? Marunong palang Panginoon. Kung ang mga hayop ay nalalagyan niya ng detector sa ulo para ma-detect nila kung saan pupunta, lalo na yung tao. Alam ninyo, pakinggan niyo ito. Ngayon pa, marami nang nakaka-detect. Hinahanap na nila ngayon kung saang lugar mangyayari yan. Naghahanapan na sila sa mapa ngayon. Ano ang kanilang hinahanap? Saan ba ang kaharian ng Diyos may tatayo sa lupa? Saan ba may tataas ang kanyang pangalan? Sasabihin ng mga anghel sa kanila, yun ang hanapin nyo. Kaya kayo,
Mapalad kayo. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kaya sinabi niya, huwag ninyong tanggihan ang siyang nagsasalita ngayon. Kung hindi sila nakatakas doon sa tinanggihan nilang nagsasalita sa lupa, much more na hindi tayo makakataas sa Kanya na nagsasalita mula sa langit. Alamin nyo, ang mensaheng ito, nakapahayagan sa huling araw, sa bawat anniversary, lumalapit ang kapanahunan, hindi galing sa haka-haka ng inyong pastor. Ito'y galing sa nagpadala sa akin para sa inyo. Tingnan ninyo, sinabi niya, ang kanyang boses noon nakapanginig sa buong sanlibutan. Ngayon, kanyang ipinangako, minsan pa, yayanigin ko ang buong sanlibutan. Hindi lang ang buong sanlibutan, pati langit. And this word yet once more signifieth the removing of those things that are shaken. Pagka niyanig, ang lahat ng dapat mayanig, maaalis. So itong barrier ng relihiyon at denominasyon, magtatamblingan yan pababa. Hindi na re-respetuhin yan. Hindi na igagalang yan ng mga anak ng Diyos na nakabilanggo pa sa relihiyon ngayon. Hindi na nila igagalang yung, ikaw, taga dito ka, ikaw, relihiyon mo ito. Wala nang ganyan pagdating ng panahon. Magigiba lahat yan. Sapagkat yayanigin ng Panginoon, hindi lang ang sanlibutan, pati ang langit. At ang dapat na mayanig na lahat, aalisin. Those things that are shaken as of things that are made. That those things which cannot be shaken may remain. Para yung hindi mayayanig na, yun lang ang mananatili. Saan kayo ngayon? Sa mayayanig na magigiba o sa hindi? Eto, pakinggan ninyo. Alam tayo sa wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Naunawaan ninyo yon? Kaya tayo, tinanggap natin ang kaharian na hindi mayayanig. Magkaroon tayo ng malaking grasya na tayo maglingkod sa Diyos na karapat dapat kalugod-lugod at merong paggalang at makadiyos na takot. Anong binigay sa atin? Anong binigay sa atin? Kaharian na hindi mayayanig. Ang lahat mayayanig. Makalamang pamilya mayayanig. Wala pa nga ang Diyos yung makalamang pamilya na yayanig. Kaya merong tinatawag na broken homes. Kaya kahit hindi broken home yan, broken na dati yan. Because it's only a family of the flesh. And it's the devil that's inside that. And it is detestable to God. And God cannot accept the righteousness that is in the flesh. For him, it is like a filthy rag in the sight of God. Only God can give you the righteousness that pleases him. Ang Diyos lang ang makapagbibigay ng katuwiran na maaaring makapagpalugod sa Kanya. Kaya sinabi niya, tayo tumanggap ng isang kahariang hindi mayayanig. Kailangan magkaroon tayo ng grasya. Ang ibig sabihin, kailangan magkaroon tayo ng malaking pag-ibig. Na ating paglingkuran ng Diyos, nakalugod-lugod, acceptably, with reverence, may paggalang,
at may makadiyos na takot. Hallelujah. For our God is a consuming fire. Saan kayo ngayon? Sa nayayanig o sa hindi? Lahat ng relihiyon, yayanigin yan. Yan ang bahay na nakatayo sa ibabaw ng buhangin. Magigibayan. Pagka nagibayan, ang lahat na nakapasok doon, ang inyo lang pag-asa, pumunta sa bahay ng Diyos na hindi nayayanig, na walang iba kundi ang kanyang kaharian. Yan ay gagawin ninyo sa pamamagitan ng pagsisisi. So, isang araw, gigising tayo. At masasabi ninyo, Pastor, parang hindi ko mapaniwalaan na lahat ng sinabi mo, nagkatotoo na lahat. Yung gigising, pagdating ng panahong yon, doon pa kayo nagising at doon pa kayo nakapag-decide. Kahindik-hindik ang mangyayari sapagkat babangon kayo kasama ng mga matalino. Ang 5 babaeng mangmang ay bumangon. Anong kanilang narinig? Pakinggan ninyo ito. Then shall the kingdom of heaven be likened. Ala tayo magsabing, kingdom of heaven. Puro kingdom na to, ha? The kingdom of heaven will be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. 5 of them were wise and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but go rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went with him to the marriage, and the door was shut. Hallelujah. Ang karya ng Diyos ay inihilantulad sa 10 birhen na merong mga ilawan upang kanilang salubungin ang asawang lalaki. 5 mangmang at 5 ay matalino. Ang 5 mangmang may mga ilawan, wala namang mga langis. Ang langis, yun ang espiritu ng pagsusunod na kaloob ng Diyos. Kaya yung mga mangmang, yung mga taga John 3:3, meron ding ilawan yun eh. Yung ilawan, yun ang pananampalataya mo. Yun ang paglilingkod mo. Meron ka rin Biblia, barong ka rin, maganda pa sa akin. Ha? Praise the Lord mo, malakas pa sa akin. Ang tithes mo, mas religious ka pa magbigay kaysa sa akin. Pero walang pagsisisi. Kaya walang espiritu ng pagsusunod. At hindi nag-iilaw. Tingnan ninyo, yung iba na nakikisama lang, na anak ng laman, walang ilaw, di ba? Walang liwanag ang mukha. Bakit nakasalubong mo? Kahit mag-smile pa, madilim pa rin ang mukha. Di ba? Amen. Putong niyo yung anak ng Espiritu. Kahit na hindi siya kumikibo, ang liwanag ng mukha.
Sapagkat nagsisi yan. May bagong espiritu yan. Meron silang paglilingkod, merong lampara, merong ilawan, wala namang pagsisisi at walang bagong espiritu galing sa Panginoon. Habang ang asawang lalaki ay hindi pa dumarating, silang lahat ay natulog sa kinagabihan. Ito equivalent ng pagtulog to, paghihintay to eh. Ngunit sa hating gabi, merong narinig na tinig at sinabi, "Eto na ang asawang lalaki, dumarating na siya, salubungin ninyo!" Yun na lang iniintay ko. Yung sigaw na yon. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, sasabihin ko rin sa iyo. Yun na lang hinihintay natin. Pagkatapos, ang lahat ng mga birhen ay tumayo at kinuha ang kanilang mga ilawan. Praise the Lord, meron din akong paglilingkod. Ngunit nang pinasindi nila, itong mga mangmang, may lampara nga pero wala namang langis. Kaya hindi nagilaw. Kaya hindi mo maitatago sa Panginoon ang espiritong nasa sayo. Kung ikaw nga ay meron na o wala. Alam ng Panginoon Diyos yan. Hindi ka magliliwanag sa araw na yon. Kaya tanong sasabihin ng mga mangmang. Kasi magkatabi yan eh. Yung mga mangmang at ang mga matalino. Yung mga nasa laman at sa espiritu. Bunglayon o humay. Puro magkatabi yan. Yung panirang damo at yung palay. Magkamukha yan. Yung mga anak ng laman lang at anak ng espiritu, magkatabi yan. Baka may katabi ka ngayon. Sige, lingunin mo kung amoy kalawang anak ng laman yan. Nagbibiro lang ako. Praise the Lord. Magkatabi, nilingon ngayon ng mga mangmang ang matalino. Pabigay, pabigay, pabigay. Magkasama naman tayo, BSGL din ako. Sinabi ng mga matalino, hindi. Kayo, sabi niya, bumili kayo ng sa inyo, baka mawalan din kami. At habang sila ay pumunta at bumili pa, doon nag-Bible study pa, Bible study mi pastor, pag-usap, usap nami. Huli na yon, huli na yon. Huli na yon. Pagka doon pa ang pagbabago, doon pa ang desisyong gagawin mo at sasabihin mo, magbabago na ako, Panginoon! Magbabago na ako, Panginoon! Kakatok na ako sa arka, Panginoon! Babaguhin ko na, Panginoon! Ah! Lumuha ka man ng dugo sa mga panahong yon. Ang verse 10 sinabi, habang sila'y pumupunta at bumili pa, naghahanda pa, maghahanda muna ako. Dumating ang asawang lalaki at ang mga handa na. Lahat ng handa, magtaas ng kanilang. Hindi ko sinabing kamay. Bakit nagtaas kayo ng kamay? Wala pa akong sinabi ah. Ang bilis-bilis ninyo. Kung sa draw pa yan, tinamaan na ako. Ang lahat ng handana ay magtaas ng kanilang hintuturo. Yan. At ang mga handana ay pumasok doon sa kasal. At ang pintuan ay tinakpan, isinara. Wow. Sa paglilingkod na ito, binigyan kayo ng open door. Nobody can shut it. Maraming nanalangin, nabubagsak ako. Bumagsak ba ako? Hindi lang nanalangin, nag-fasting pa.
Maraming humahadlang. Pero tingnan ninyo, when God opens the door, nobody can close it. And the door to the kingdom given unto us is still open. Bukas pa yan. Come, all ye that are labored and are heavily laden, and I will give you rest. Bukas pa yan. Pero, isang araw, pagka natapos na ang panahon, isasara na yan. When God closes a door, nobody can open it. Nung itinakip na yon, nakapasok na yung mga handana na may bagong espiritu, doon dumating itong mga doon pa nakapag-decide na magsisi, magbago. At anong ginawa nila? Kumatok. Lord, Lord, open to us. Panginoon, Panginoon, buksan mo. Ngunit ang Panginoon sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. I know you not. Bakit? Ano ang makikilala ng Panginoon sa iyo? Ang Espiritu mo. Ito hindi niya kilala dahil walang Espiritu na mula sa Kanya. Dahil walang pagsisisi. Wala siyang desisyon na mula ngayon, isusuko ko na ang buhay ko sa iyo. Wala siyang desisyon gano'n. Kaya hindi siya nabigyan ng bagong Espiritu mula sa Panginoon. Hindi niya kilala yun. Hindi niya anak yun. Pagka hindi niya kilala, hindi niya anak. Hindi niya kilala. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo, bantayan ninyo, sapagkat hindi nyo alam ang araw o ang oras kung kailan darating ang anak ng tao. Baka nandito na, hindi pa ninyo alam. Hallelujah. Hallelujah. So, habang may panahon pa at bukas pang pintuan, huwag na kayong mawala ng focus sa inyong kaligtasan. Ito na inyong pagkakataon. Hindi ito mga ordinaryong mensahe. Ito'y mga kapahayagan ng Diyos para sa lahat ng magiging anak ng Panginoon na papasok sa kanyang arka ng kaligtasan sa mga huling araw na ito. Ganyan ang pagbabalik ng anak ng tao. Tulad sa mga panahon ni Noah. Hanggang sa Noah ay pumasok at hindi nila alam. Tinangay na sila ng baha. Hindi nila alam kung kailan matatapos. Ngunit, ang anak ng Diyos na si Noah, alam niya, kasi sa kanya binigay ang plano ng kaligtasan. Ako, mga kapatid, hindi ko rin alam kung kailan. Alam ko lang, malapit na ba o malayo, pero ang Panginoon ang may akda ng lahat. Kaya pag sinabi niya, huwag kang mag-alala, sasabihin ko rin sa iyo. E di hintayin natin. At itong mensaheng ito, huwag niyong kalilimutan. Tulad ng sinabi ko, pagkataas-taas man ng panahon, yan ay sasapit din sa katapusan. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin natin ang buhay na Diyos. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa mga salitang aming tinanggap mula sa inyo. At napakamapalad po namin dahil pinili ninyo ang bawat isa, handpicked by your hand, O Lord, at dinala sa inyong kaharian dito sa lupa. At alam namin, O Diyos, na patapos na ang lahat ng mga bagay. At salamat po sapagkat naririto po inyong anak. At sinasabi ko po sa inyo, Ama, na naging matagumpay ang inyong mga salita dito sa lupa. At ang lahat po ng inyong iniuutos ay halos natatapos na po ang lahat, Ama. Salamat po sapagkat ang mga anak ninyong naririto sa Pilipinas, unang-una ay tinawag ninyo at sa kanila ibinigay ang mga salita ng mabuting balita ng inyong kaharian. Panghawakan po ang lahat ng nasa labas pa na makakapasok sa huling araw na ito. Panghahawakan ang inyong mga salitang ito. At alam namin ang susunod na hakbang ay nasa sa inyong kamay. Kaming lahat ay lumalakad sa pananampalataya na naghihintay sa lahat ng inyong kapamaraanan. At salamat po, O Diyos, na naging kalugod-lugod ang lahat ng aming mga ministry sa lupang ito para sa inyong kaluwalhatian at para sa inyong kaharian at para sa lahat ng papasok sa kaharian ito bilang arka ng kanilang kaligtasan. Salamat po, Diyos. Muli, iniaalay ko ang lahat ng mga anak ninyo, lahat ng BSG, lahat ng covenant partners and members, lahat po ng nagmamahal sa paglilingkod na ito. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po ang lahat ng anak niyo sa buong Pilipinas, buong sanlibutan. Saan man sila ngayon, abutin ninyo ng inyong kapangyarihan. Binibigay ko po ang kalwalhatian at ang kapasalamatan sa inyong dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos.